Diretso na tayo, kaibigan. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang dating Senator Recto, posible di umanong kasuhan ng plunder at malversation. Ayon kay Carpio, posibleng maharap sa plunder at technical malversation si Executive Secretary Ralph Recto. Si Recto ba yung mukhang tax? Puro tax-tax na lang. Tapos nagkaroon ng memes. Yung mga nanlinimos, yung parang kailangan lahat may tax. No? Kumbaga, in-exage na ng social media. Na puro ka na lang tax, okay lang sana. Kung may nakikita tayong mga nagagawa. Kaso yung mga tax, nakikita natin, bilyon-bilyon nawawalang pondo. Ano ginagawa nila? Wala. Inaatake si BP Sara. Talay. Pumagpasya ang Korte Suprema na iligal ang paggamit ng Bureau of Treasury ng 167 bilyong trust funds para pondohan ang mga flood control projects na malinaw na naging pugad ng korupsyon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, yan, tutulungan ko si Pinas News Insider. Sa akin din po mga kapatid, palike po ng ating video. Napakalaking pamasko nyo na sa akin yan. Ilalike nyo po ang ating video. Okay, thank you. Nai-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Ayon kay dating Associate Justice Antonio Carpio, binubuo ang halaga ng 60 billion mula sa PhilHealth at 107 billion mula sa PDIC. Dahil sa mga pondong ito, na ituloy umano ang mga proyektong flood control kahit na may malinaw na legal restriction ang paggamit ng naturang pondo. Ipinaliwanag ni Carpio na dalawang probisyon ng konstitusyon ang posibleng nilabag nito. Una, hindi maaring ilipat ang appropriation maliban kung ito ay mula sa savings at sa ilalim lamang ng kapangyarihan ng Pangulo. Ayan. Hindi daw pwedeng ilipat, pero nailipat. Pangalawa, ang mga special funds mula sa buwis gaya ng sin tax revenues ng PhilHealth ay maaari lamang gamitin para sa itinakdang layunin nito. Dagdag pa ni dating Associate Justice Carpio, even the President cannot transfer the appropriation itself. He can transfer only savings. But this one, these are not savings because these are trust funds. Kung tuluyang ideklara ng Korte Suprema na iligal ang fund transfer, posible umanong pasok sa kasong plunder dahil sa serye ng paglipat ng pondo. Kaya pala ang nangyayari ngayon, nakikita natin si Bato, gusto na nila sigurong dalhin sa dahig, aarestuhin, si Jinggoy, si Bong Revilla, si BP Sara, sandamukal na maraming papel yung kanilang inilatag doon na halos mamuti na siguro yung si Ombudsman. Kaya pala nagkakaroon kayo ng mga ganyang pang-diversion po sa tunay na issue. Ang tunay na issue po, yung flood control at kung ano-ano pang mga bilyones na nawawala na hindi natin mahanap nasaan na. Wala tayong nakikitang project. Ngayon, ang pinaka-diversion nila para mapagtakpan yun, kailangan pong sampahan ng kaso si BP Sara, si Jinggoy, si Bong Revilla at si Bato. Ayan ang ginagawa nila. At paghahalukay ng gagamba doon po sa Davao City. Davao Oriental din, di ba? Ay, panggagago sa tingin ko, aking opinion, panggagago ito sa Pilipinas nating mahal. Yung issue, yung pinaka-issue, wala na. Tinatabunan na po nila. Bumalik po tayo doon dahil napakalaking pondo nun. Mula sa PhilHealth at PDIC, hindi naman nakapagpigil at may tila tahasang matinding hamon si Malutikia sa retired Supreme Court Justice Malutikia. Hinamon si Carpio matapos ang desisyon ng Supreme Court sa 60 billion ng PhilHealth. Matapos ang unanimous decision ng Korte Suprema na ibalik ang 60 bilyong pondo ng PhilHealth at tuluyang ipagbawal ang paglilipat ng natitirang 29.9 billion. Naglabas ng reaksyon ang kilalang political analyst na si Miss Malutikia. Wag ho nating tigilan ito kasi delikado, baka makalimutan na natin bilyon ho ang ninanakaw, bilyon. Tas kay BP Sara na napatunayan po ng COA or sinabi na ng COA na walang masamang tinapay,
125 million. Papaabuti pa nga nila ng 600 million eh. Pero yung billion-billion ayaw nilang pansin. Kaugnay ng umano'y iligal na diversion ng pondo ng PhilHealth at PDIC. Direktang hinamon ni Tikia ang retiradong Associate Justice Antonio Carpio na magsampa ng kaukulang kaso laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Nako. Kaugnay ng issue. Hinahamon ko si retired Associate Justice Carpio na magsampa ng kasong plunder at technical malversation laban kay Executive Secretary Recto. Kaugnay ng umano'y unconstitutional diversion ng pondo ng PhilHealth at Nako. PDIC. Ang hamon ni Tikia ay kasunod ng mga naunang pahayag ni Carpio laban kay Recto sa isang panayam at sinabayan pa ng paglabas ng hatol ng Korte Suprema na nagsabing ang naturang paglilipat ng pondo ay may grave abuse of discretion. Ayon pa sa desisyon, ang pagbabalik ng 60 billion ay isasagawa sa pamamagitan ng 2026 national budget at ito ay agad na ipatutupad. Sa gitna ng makasaysayang ruling ng Supreme Court, lalo pang umigting ang panawagan ng ilang sektor para sa pananagutan ng mga opisyal na sangkot sa umano'y iligal na paggalaw ng Grabe. pondong nakalaan para sa serbisyong pangkalusugan ng mga mamayang Pilipino. Ito po, pag-usapan po natin tong anti-dynasty law. Ayun. Okay? So, hindi daw dapat minamadali itong dynasty law na ito. Okay? Ito na ngayon natalakay din natin yung dynasty. Doon po sa isang nireaction natin bago po ito, panoorin nyo na lang, na gusto nila, ayaw na nilang mga magkakapatid po yung tatakbo. Halimbawa, ikaw ay naging mayor ng Davao, hindi na pwedeng yung magkakapatid. Kailangan iba naman po. Di ba matagal naman nang may batas yan? Bakit pinag-uusapan ngayon yan? Di ba? Yan ba yung makakatulong sa pagkawala ng korupsyon? Siguro. Kung mga matitino ang nakaupo, sa tingin ko walang korupsyon. Halimbawa, si De La Cruz. Ang ganda-ganda ng pamamalakad ni De La Cruz. No, kamag-anak niya si De La Cruz na isa hanggang limang De La Cruz pwedeng maging mayor. Halimbawa diyan sa Caloocan. Halimbawa na lang sino bang diyan si Oka Malapitan, halimbawa mga ganyan. Mga magkakamag-anak sila. Kung maganda ang pamamalakad nila, sige, pwede naman sila. Gusto ng tao eh. Pero kapag kang namumuno diyan, pangit, hindi talaga pwede magkakamag-anak. Tao na po ang uusga. Kahit wala yung batas, tao naman eh. Yung mga kababayan nila, halimbawa, sa Quezon City, itong apelyido na to, magagaling to. Di po boto nila. Para kasing kinokontrol nyo pa. Paano kung magaganda yung mga nagawa nila? Tapos ibang tao ang hawak, hindi ka mag-anak. Paano kung mongoloid yun? Gago-gago. Di wala na. Sira-sira na naman yung lungsod nila. Kaya mas okay na ho yung magkakamag-anak na alam, tao ang mag-uupo, no? Ay, ito si ganito. Maganda to, magagaling tong si De La Cruz. Gusto ko to dahil ang ganda ng pamamalakad. Halimbawa ito si apelyido, Bawang. Ay, wala ito. Pangit to eh. Ang pangit ng ginawa niya ngayon, palitan na, wag nang paabutin sa susunod na termino yung mga kamag-anakan nila. Hindi yung dynasty siguro pwede, pero hindi po yan ang pinaka-priority sana. Yung makukulong po doon sa flood control, yung mga mapaparusahan. Ipatupad nyo yung bitay kung hanggat maaari. No, ang laki, billion-billion, biruin mo, paano hindi ba kayo nabubusog? Billion-billion yung mga kinukuha ninyo. Sobrang billion-billion, tapos babatak ulit ng mga pera, billion na naman. Walang kabusugan, hindi sila kontento. Yun po dapat ang unahin, tanggalin. Kasi kung yan dynasty, pwede naman pag-usapan yan, pero hindi yan ang priority para sa akin, mga sir, mga ma'am. Pag-usapan, yung mga nawawalang pondo, ito patuloy pa nga, alam nyo yung Jessica Song, may part 1, part 2, part 3, part 4, 5, hanggang 8, may 12 na ata. Puro po korupsyon ang nakikita nila, yan po dapat ang unahin. Hindi yung dynasty, mga magkakamag-anak na hindi na muna pwedeng tumakbo dahil kamag-anak. Kasi ang nakikita natin dyan, si BP Sara, dahil nga tumakbo na yung dating Duterte, hindi na pwedeng tumakbo yung susunod na Duterte. Yan ang nakikita ko vision ko lang yan. So lahat gagawin nila para pabagsakin si BP Sara gaya ng maraming papel doon po sa ombudsman sinampahan nila si BP Sara. Paano ngayon babasahin niya ni Rimulya gabi-gabi di mag-aano siya? Magbabasa siya niyan. Baka paglipas na ng 3 araw o 5 araw, 6 na araw. Baka nabasa na lahat ni ano yan
Hindi naman, malay mo naman, no? Pero sabi nga ni Delima, sa dami niyan, talagang makakasuhan na matutuluyan. Baliwala yung kahit 10 sako pa yan o marami pa, isang truck pa yan, dali nyo dyan yan. Kung wala naman kayong katibayan, wala din. Kung matatabang lahat yung mga ibinabato nyo, wala din. Mga kapatid, lagi tayong manaliksik, wag tayong manonood sa mga bias media, o kung pwede kayong manood dyan, pero tumingin kayo ng mga reaksyon ng mga kababayan nating nagmamahal sa ating bansa. Suportahan po natin ang Duterte at ang mga kaalyado nito. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapatid. Mag-iwan naman po kayo ng like dyan. Napaka-importante po sa akin yun para mabalik ang ating algorithm. Thank you very much sa inyong panonood. Oh my God, we'll be back again.